Mas nasasarapan ako sa boyfriend kong Iranian kaysa sa asawa kong Kano. Itago mo ako sa pangalang Giselle. Kasalukuyan akong naninirahan sa Amerika. And just to provide a little background tungkol sa sarili ko, lumaki ako sa Cebu City. Sa mga hindi nakakaalam, ang Cebu ay parang Las Vegas ng Pilipinas. Party rito, party doon. At aminado ako, DJ Rocky, na isa akong spoiled brat noon. Lumaki kasi ako sa isang family na medyo may kaya. Well-off kasi ang parents ko. So nakapag-aral ako sa isang international school sa Cebu. Specifically, sa isang mamahaling Catholic school na exclusive para sa mga babae. Noong nakatungtong ako ng high school, medyo nawala ako sa landas. Kasi nakipagbarkada ako, natuto akong mag-party ng todo-todo. At alam mo, minsan nga, hindi na ako nauwi sa amin. Ganon ako kapasaway dati. When I was 18 years old, may nakilala akong isang Amerikanong sundalo through chat sa internet. Itago natin siya sa pangalang John. Guwapong-guwapo siya. May taas na 6'2". May taglay na blue eyes. Ang getup niya, nakasuot siya ng military uniform. Mga around 40 to 41 years old siya noong una kaming magkausap through chat. Nung nakilala ko si John, masasabi kong nag-iba ako. Kaya magmula noon, ayoko nang magbarkada. Si John na lang ang kausap ko. At kontento na ako pag magkausap kami. Masaya na ako. At ayun na nga, we got to know each other better through chat. Pagkagising ko sa umaga, magka-chat na agad kami. Tuloy-tuloy na kami magka-chat ni John hanggang sa oras ng pagtulog ko. May mga panahon lang kaming hindi nagkaka-chat kapag busy siya sa work niya. Nung time na yon, sa Iraq din kasi siya nakabase, pero kahit ganun pa man, patuloy lang na lumalim ang relationship namin. Then isang araw, sabi niya sa akin, gusto na niya akong maging asawa. DJ Rocky, eto kasing si John, may pagka-smooth talker. Hindi naman siya yung type na mayaman kasi nakakailang divorce na rin siya sa mga dati niyang napangasawa. At meron na rin siyang 3 anak sa mga ex niya na binibigyan niya ng child support. But despite that, okay lang. Hindi naman ako naghahanap na mayaman na Amerikano para asawahin. Parang naging meant to be lang talaga na naging chatmates kami. At naging kami na nga. I always get roses and flowers from him. Kahit nasa malayong lugar siya. Then fast forward, first time niyang pumunta sa lugar namin. We met for the very first time. At doon mismo sa tagpong yun, ay nag-propose agad siya sa akin. He went down on his knees at tinanong niya ako ng, "Will you marry me?" Siyempre, oo ang sagot ko. Yes na yes, DJ Rocky. Lumipas ang panahon, pumunta na rin ako sa US at nagkaanak kami ni John. Kaso habang dumadaan ang mga taon,
Parang ramdam ko na we're growing apart. Nalaman ko na may problema pala talaga siya sa pag-uugali niya. Halos parati siyang galit. Kaya lagi ako nakakaramdam ng nervyos. Sabi niya, dala raw yun ng mga karanasan niya doon sa military. At dahil sa behavioral issues niya sa sarili niya, kaya siya na-divorce ng 3 beses. Ako na pala yata yung magiging pang-4. Bukod doon, functioning alcoholic siya. Araw-araw umiinom. Laking pasasalamat ko lang talaga na mahal niya ang anak namin sa kabila ng lahat. Year 2019. Tuluyan ko nang iniwan si John. Nagkaroon na ako ng trabaho at naging independent. Okay na ako sa posisyon ko sa trabaho ko. Nakaya ko na ring mag-rent na ako lang mag-isa. Sa pag-aalaga sa anak namin ni John, we take turns. Hindi naman ako masyadong kalayuan sa dati naming tinirhan. Hindi pa rin naman kami legally divorced at that time. Pero separated na kami. We just grew apart, DJ Rocky. Nung time na yun, palagi akong sumasama sa friends ko para gumala at magwalwal sa mga bar. Then dun ko nakilala ang isang Iranian na itago natin sa pangalang Ferash. Mas matanda lang si Ferash sa akin ng mga about 5 years. Kesa kay John yung mga 20 years ang age gap namin. At first, akala ko Italian si Ferash. Kasi ang kapal-kapal ng kilay niya. At ang tangos pa ng ilong. Ang gwapo niya, DJ Rocky. Simpleng-simple lang talaga siya. At ayun, nagkakwentuhan kami. Napasarap pa ang usapan. At nakita ko noon sa mga mata niya na para bang naaakit na siya sa akin. At ako naman feeling ko umiinit na yung katawan niya saka titingin sa akin. And in fairness naman, DJ Rocky, hindi naman ako pangit. Maliit ako, makinis ako, at sabi nila parang hawig raw ako kay Christine Reyes. Malaki ang dibdib ko. Kahit medyo kinulang sa tangkad. So I think that is an asset. So, yun na nga. Nagkausap kami ni Ferash. Tsaka niya ako niyaya sa kondo niya. Pagkatapos ng party, sumakay ako sa sasakyan niya. Tumungo na kami sa kondo niya. Ano ba kasi itong nararamdaman ko? At ang bilis kong napapayag ang sarili ko na sumama kay Ferash. Ewan, basta naisip ko, gusto ko itong lalaking ito. Kaya sabi ko sa sarili ko, bahala na. Bahala na kung ano ang susunod na mangyayari. Sa totoo lang, hindi ko rin ma-imagine ang bilis ng mga pangyayari. Pagdating ko sa kondo ni Ferash, ay bigla na lang niya akong nilapitan. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Hanggang sa hinawakan niya ang pisngi ko. Then unti-unti niyang hinubad ang damit niya at ang damit ko. Hindi nagtagal, DJ Rocky. May nangyari sa amin. Grabe.
Hindi ko na-experience yung ganun sa asawa ko. Si John, tumatagal lang sa kama ng mga 5 minuto. But with Ferash, parang inabot kami ng 8 rounds. Yes, DJ Rocky, 8 rounds. Walang binatbat ang asawa ko kay Ferash. Kung ihahambing ko silang dalawa. And yes, DJ Rocky, malaki ang ano ni Ferash. Mas malaki pa kesa kay John. Doon na ako natulog sa kondo niya. Pagkagising ko kinabukasan, nasundan pa yung 8 rounds namin kagabi. So feel ko talaga na gusto niya ako sa kama. Ay, hindi ako nakatanggi, DJ Rocky. Kasi nga, this is the first time na naranasan ko ang ganito kasarap na experience. Pagkatapos ng nangyari sa amin, madalas na kaming gumala ni Ferash. At ang ending, every time na magkikita kami, ay pupunta kami sa condo niya. Yung bang parang nag-honeymoon na kami. At dama ko yung passion namin sa isa't isa. Kasi parang wala na siyang preno sa amin. Almost every minute, every hour, nakatayo. Nakatayo ang ano niya? Fast forward, dumating ang panahon ng pandemya. Nagpanik ako. Umuwi ako sa bahay ng asawa ko kasi parang na-stress ako sa magiging epekto ng COVID. Medyo hindi na rin kami nagkita noon ni Ferash. At saka bumalik na ang focus ko doon sa mag-ama ko. At isa pa, DJ Rocky, nagbawas ng tauhan ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. At isa ako sa mga natanggal. Kung kaya't sa bahay na lang ako lagi nag-stay. Kasi sarado rin ang school. Naka-homeschool naman ang anak ko. Mabanggit ko lang pala, DJ Rocky. Si Ferash ay isang doktor. At dahil isa siyang professional na may magandang reputasyon at maraming rumerespeto, eh parang nahihiya ako na aminin sa kanya na wala akong trabaho. Na bumalik ako sa asawa ko. Alam mo, na-insecure ako. Feeling ko kasi makakahanap din siya ng someone na hindi married. At baka makahanap siya ng nurse sa hospital na pinagtatrabahuhan niya. O hindi kaya someone na walang anak na kagaya niya. At hindi kagaya ko na ang daming dalang bagahe. Fast forward. Nalaman ko na umalis siya noon para umuwi sa Iran ng ilang buwan. Nawalan kami ng contact that time. Pero isang araw, bigla siyang bumalik at nagparamdam. Then tinanong niya ako kung may boyfriend na raw ba ako. Kasi hindi na ako nagparamdam uli sa kanya. Sabi niya, he is in town if I want to hang out. Then sabi ko, okay. Let's hang out. Pero nagpaalam siya. Kasi, last week na pala niyang mag-i-stay dito sa state namin. May natanggap na raw kasi siyang work sa California. So nagkita kami ulit. Nag-hang out. Actually, more than a hangout ang naganap sa aming dalawa. Grabe na naman ulit ang mga nangyari. Nalasing ako that time kaya buong gabi at umaga, magkayakap lang kami. Wala naman siyang sinabi na mahal niya ako or what. Pero I felt na kahit papaano, ay meron naman siyang care at pagmamahal sa akin. Yun nga lang, casual lang kami. Umalis na si Ferash at isinumpa kong mag-move on na talaga ako, DJ Rocky. Napakalayo na niya.
Kasi andun na siya sa California. At ang layo-layo naman ng state kung saan ako nakatira. Parang nasa opposite sides of the world na kami. Fast forward. Nagkaroon na uli ako ng trabaho. Yung headquarters ng bago kong trabaho nasa California. Nasa downtown. San Francisco pa nga. After a year, biglang nag-text sa akin si Ferash. Miss na raw niya ako. By this time, medyo okay kami ni John, my husband. Kaya hindi ko na masyadong pinansin si Ferash. Sabi ko, may work trip ako sa San Francisco. Ni hindi ko nga siya in-invite para makipagkita. Kaso ito namang si Ferash, ini-invite ang sarili niya. Sabi niya, ang lapit lang daw ng headquarters namin sa bagong bahay niya. Pupuntahan daw niya ako after work. He will be out of the hospital by 2 a.m. At isang oras na drive lang daw, nasa downtown San Francisco na siya. Total, isang linggo lang naman ang working trip ko roon. I did not say no to him. I don't think I could ever say no to him. Bakit? Because deep down, I know that I also want him. I miss his touch, his kisses, his hugs. Takam na takam ako sa kanya kasi ibang-iba ang performance niya. Ibang-iba talaga. So eto na nga. Dumating na ako sa San Francisco. Sabi ko kay Ferash, mag-knock lang siya sa door ng hotel room ko kapag out na siya sa work. Kasi baka tulog ako pagdating niya. Maaga pa ang pasok ko sa headquarters the next day after I arrive in California. Pero sa totoo lang, DJ Rocky, hindi ako nakatulog. Inabangan ko lang si Ferash na dumating. Kahit may pasok pa ako the next day. Tsaka 3 a.m. na. You know what I did? Binuhusan ko ang sarili ko ng mapang-akit na perfume. Nagpa-sexy talaga ako para kay Ferash. Nagpretend nga akong bagong gising lang ako pero yung totoo, medyo naglagay ako ng make-up sa mukha ko. Kasi sabik na sabik ako sa kanya. And I don't care kahit wala akong tulog magdamag. And then eto na. Eto na. Kumatok na siya sa kwarto. Pinagbuksan ko siya. Nang pagbuksan ko siya, ang tanging suot ko lang ay ang brat panty ko. Siya naman, naka-scrub suit. Nagkwentuhan muna kami saglit, and then nagbihis na siya. Tinanggal niya ang scrub suit niya. Iniwan niya sa bathroom. Nagpalit siya ng shorts at shirt. Humiga na kaming dalawa. At wala pang 5 minuto pagkarating niya sa hotel, nangyari na naman ang nangyari. DJ Rocky, sa sobrang ingay naming dalawa sa kwarto ko, tila naging usap-usapan kami sa buong floor. At maging sa buong hotel. Napakanipis kasi ng mga dingding sa pagitan ng mga kwarto. Maririnig mo talaga ang ingay sa katabi mong kwarto. At sa California, walang aircon. Bukas lahat ng bintana. Pakiramdam ko, naingayan talaga sa aming dalawa ang buong hotel. Nagmukha kasi kaming bagong kasal lang na couple. And we just kept making love
Round after round after round of very passionate lovemaking. Hanggang sa nakatulog kami pareho. Kinabukasan, 8:00 ng umaga, nag-alarm na ang phone ko. Nagising na rin si Ferash. Nagbihis na ako para pumasok sa trabaho. Pero bago ako umalis ng kwarto, Ferash grabbed me again at inilagay niya ako sa ibabaw niya. DJ Rocky, grabe. Na-late ako for work. Malapit lang ang headquarters ng work ko, kaya nilakad ko lang to get there. Kaso parang hirap ako maglakad kasi nga napa-exercise ako sa mga pinaggagawa namin ni Ferash. 1 week kaming ganon. And we were so happy. Sumasakay ako sa motor niya kapag off siya. Then we drive around San Francisco together na magkahawa kamay. Nung pauwi na ako, hinatid niya ako sa airport. At yun na ang huling beses na nagkita kami. Honestly, hindi ko alam kung meron pang kasunod na kabanata sa kwento namin ni Ferash. Pero hindi ko maikakaila. Nasabik pa rin ako sa kanya. Gusto ko pa rin ipagpatuloy yung divorce ko kay John. May edad na rin kasi si John. At lumaki na rin yung anak namin. Gusto ko sana magbagong buhay sa city at doon magtrabaho. Malay naman natin, may makilala akong kagaya ni Ferash na masayang kasama at magaling mag-perform sa kama. Well, I guess hanggang dito na lang muna, DJ Rocky. Muli, ako si Giselle.